Okay guys, so ito, tapos lang po natin bunutin lahat ng mga puno guys. Kapagod, so maghapon na ako nandito. Ayan, bunot na yung mga puno. So lilikumin na lang natin yan and itatambak doon. So later on naman puputol-putulin natin yan. And ito, nag-iisipan ko kung yon, dadalahin ko dito yung wood chipper para papasok natin sa wood chipper yung mga yan. Then ikakalat na lang natin dito. Then isasama nating haluin gamit yung traktora para pag nabulok sila magiging pataba na rin sila sa lupa guys. So again, yan po, napakarami ko pang lilikumin guys. Ayan o, naabot na ako ng maghapon, pero again, ayan, wala na po nakatayong mga puno, linis na po lahat. And again, itong lupa na to ay magagamit natin for free. Kapalit lang po niya na ipapanatili natin malinis ang property na to. So isang pilapil yan. Ang isang pilapil dito sa Japan ay itang ang tawag. I minsan isa, tang is pilapil. So isang pilapil. And again, after natin malinis yan, ito naman ang isusunod natin. So dito walang puno, kundi yung mga damo lang yan. Pero ang problema dyan, yung mga damo halos ganito, yung hintuturo ang taba, or meron pang mas mataba yung iba. So again, dalawang pilapil na magagamit natin for free. Ang kapalit lang po niya na ipananatiliin natin malinis po yung lupa ng may-ari na nagpahiram sa atin. So again, pagbalik ko po dito sa Japan, may nagbigay po sa atin ng sibuyas, si Sir Marcos. So tinatarim ko yung mga sibuyas na binigay sa atin ni Sir Marcos. Then nakita tayo ng may-ari nitong lupa, nandoon, nilapitan tayo and kinausap tayo. So sinabihan tayo kung gusto natin gamitin itong lupa na katabi natin, which is yung property niya, ay pwede daw natin gamitin para lang mapanatiling malinis yung lupa, dahil sayang nga daw hindi nagagamit. So kung gusto natin gamitin ay okay lang daw, as long as gusto natin gamitin yan, wala pong problema. So again, may permission na po tayo bukod doon sa garden natin doon, yung sa loob, itong isang to and that one. So apat na pilapil na po ang magiging taniman natin. So yontang. And again, yung lupa natin doon na ginagamit natin doon ay may record na. So later on, ito naman ang ipapasikaso natin para magkaroon ng record na ginagamit natin. And kailangan pa natin ng isa pang pilapil para maging ano ba to, maaprubahan tayo or maging maayos yung application natin sa pag-apply ng license para maging farmer dito sa Japan. Again, dito po sa Japan, para makapag-apply ka ng lisensya to be a farmer, kailangan at least 1,500 square meters ang ginagamit mo or tinatariman mo. So all in all, itong dalawang bagong hiram, then yung dalawang garden natin doon ay 1,200 square meters. So kulang pa ako ng 300 square meters. Ang kung tutusin kasi bali 900 all in all itong lupa na ginagamit natin. Kaya nga lang yung 300 again is ay residential, so hindi siya considered na sa Nogyo or sa agriculture. So ang magagamit lang natin or eligible lang para sa agriculture ay itong 300 na to, then another 300 dun sa loob, then plus itong 300 and another 300, so 1,200. And again, kung mahiram natin yung katabi pa doon,
doon tayo magiging eligible sa apply ng license to be a farmer dito sa Japan. So again, ang kagandahan po dito, yung mismong nagmamayari po ng lupa na to, and this one, ang lumapit po sa atin and inalok tayo kung gusto natin gamitin yung property nila. Which is, siyempre sinabi ko agad ay yes, nagpasalamat agad ako, at malaking tulong po sa atin yun na tayo na mismo ang inalok na kung gusto natin gamitin yung lupa. So ang kagandahan doon guys, itong isa pang katabi na ito, hindi na rin nalilinis to halos. So sabi sa akin, nung may-ari ng lupa, na nagpahiram ng lupa, kapitbahay niya daw yung may-ari nito. And same as yung mga nandun lote, kakilala niya. So kung gusto ko daw, kakausapin niya at itatanong kung gustong or kung papayag na gamitin natin yung mga lote nila. So again, hindi pa tayo sigurado na ipapahiram sa atin yun, pero siya na mismo nagsabi na tatanungin niya or kakausapin niya yung kapitbahay niya dahil kapitbahay niya lang daw yung may-ari nun. So hopefully, pag pumayag, laking tulong sa atin yun. Papasok na ngayon yun sa hinahabol nating sukat ng lupa para makapag-apply tayo ng lisensya to be a farmer dito sa Japan. So again, yan na po, meron na po tayong bagong gagamitin. So hinahanda ko lang siya para if ever na makapag-deliver na ng animal manure, sasabay ko kayo kasi sa likod. Dahil gusto ko masabayan na rin to ng lagay ng animal manure pati doon para ma-mix na natin yung lupa or mabungkal natin yung lupa. So hindi pa natin magagamit yan dahil wala pang bakod. So pero pansamantala gusto ko siyang mabungkal ng traktora. So again, ayan po ang mga garden beds natin dito. Kung mapapansin nyo, dumami na po. Ayan o, meron na tayong 2, 4, 6, 8 garden beds. 8, bali nagdagdag tayo ng 2 simula na makabalik tayo sa Japan dahil nga binigyan tayo ng sibuyas. So ito, bago po yan. And yun nasa dulo. Then again, itong pang-apat na, bali itong pang-apat na to, kalahati pala niyan, walang tanim, nakalimutan ko. So natamnan na rin natin ngayon yan ng sibuyas na pula. Kaya marami na tayo actually nakatanim ngayon dito guys. So again, ito wala pa, hindi na natin habol yan. Pero binabala ko yung 40,000 seeds ng sibuyas, gagawa tayo ng garden bed dyan. Dyan natin ipupunla. And yung hindi naman natin magagamit, it's either tataniman ko ng sitaw or ng kalabasa. Dahil ang kagandahan sa lupa na to, laging basa yung lupa. So favorable siya sa sitaw dahil nga again, laging tuyo yung lupa doon sa loob. So dito na tayo magtatanim lagi ng sitaw guys. Then bahala na kung ano balak natin gawin doon sa mga susunod. Pero again, hanggat wala silang bakod ay hindi pa natin pwedeng gamitin yan. So there, likumin ko lang guys itong mga binunot nating kahoy dahil lumalamig na and 3 PM na hapon na. So 9 AM andito na ako at nag-umpisa na tayong magbunot ng mga puno. So tapusin ko lang to guys and abangan nyo ang mga susunod na mangyayari po dito sa property natin dito.